Magandang buhay, mabiyang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoong Hesukristo. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Leo Pangonan ay narito muli upang pangunahan ang episode 247 ng Ride On Ministry. Araw po ng Sabado, November 21, 2020. Yes, ang Ride On na Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo, O Diyos, ng taus-puso na merong kapakumbabaan, lakip ng aming pagsisisi sa anumang mga kamalian aming nagawa sa inyo, gayon din sa aming kapwa. Marapati niyo, O Diyos, na kami po ay linisin, handa ang aming mga puso't isipan at buhay sa aming pakikipagniig sa inyo, O Diyos, sa inyong salita, sa pananalangin, at gayon din, Panginoong Diyos, samantalang kami ay sama-sama bilang mga anak mo. Mahayag ka, O Diyos, sa bawat puso, bawat isip, sa patnubay, kasi at paghahari ng inyong Santong Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos at Amen sa ating Panginoon, at tayo po ay magpuri sa ating Panginoong Diyos. Kumusta ho ba ang kalagayan ninyo, mga kapatid sa Panginoon? At shout out to all of you. Napakaganda po ang paggising natin sa umagang ito sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. At ang simoy ng hangin ay talaga naman para bang pinababatid sa atin na malapit na po ang panahon ng Adbyento at Kapaskuhan. Anong sarap na madampian ng sinag ng araw ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito, and we really praise and thank the Lord Jesus Christ. Tayo po ay umawit sa banal presensya ng ating Panginoon. Napakasarap po na tayo po ay nakakaramdam ng kapayapaan, gayon din ang pag-ibig ng Diyos at gayon din ang kagalakan. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. Hallelujah, I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul, in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. Hallelujah, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul, in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like
fountain, I've got joy like a fountain in my soul, in my soul. The love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love. Higher than the mountain, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, oh, wonderful love. The love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love. Higher than the mountain, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, oh, wonderful love. Once more mga kapatid sa Panginoon, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love. Higher than the mountain, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, 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 wonderful love. Once more, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love. Higher than the mountain, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, 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 wonderful love. Yes, amen sa ating Panginoon, at napakalaki po ang magagawa ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Maniwala tayo, talaga naman nagkakaroon ng kulay ang ating mga buhay kapag tayo ay patuloy na in love sa Panginoon. Meron tayong kapayapaan, meron tayong joyfulness, and of course, likewise, in loving also with our fellow human beings. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Ang ating pong debosyon ay karugtong ng ating tinatalakay sa ating sinisiris sa sulat. Ayon kay Judas, kung kaya't nasa talatang 3 na tayo hanggang 6. Napakaikling sulat ito, pero punong-puno din ng mensahe na ipinaparating sa atin. Kung sinimulan natin kahapon ay at least matatapos natin ito araw po ng Martes. And we continue to request the Holy Spirit to be with us in all our endeavors and journey of reflecting His words through these episodes. Kaya mahayag lagi ang banal na presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang pinaka-passage natin, ito ho ay patungkol sa mga tinutukoy ng sumulat na mga bulaang guro. Tingnan natin kung ano ang nais na iparating niya sa bawat isa sa atin ukol sa passage na ito. Ang sinasabi sa talatang 3, kung saan ay kanyang sinabi, in-address niya, mga minamahal. Di ba napakasarap na pakinggan, mga minamahal?
Gayon din kapag tayo ay sumusulat, maikli man, katamtaman man o mahabang sulat natin, hindi naalis yung salitang minamahal. Hindi lamang sa mga magsing-irog, kundi lalo't higit sa atin na mga magkakapatid sa Panginoon. Di man tayo magkakapatid biologically, pero lahat tayo ay nasa ilalim at bahagi tayo ng isang pangkalahatang katawan ng ating Panginoong Jesucristo, the so-called Church Universal. Kaya mga minamahal, ang sabi niya, ang gustong-gusto kong isulat sa inyo ay tungkol sa kaligtasang tinatamasa natin lahat. Ngunit napilitan akong isulat sa inyo ay isang panawagan na ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Kaya makikita natin dyan yung buod, espiritu ng tunay nga na pagmamahal ng sumulat. Sapagkat unang-una ay pinapaabot niya ang kahalagahan ng kaligtasan na atin nang tinatamasa. Kung tunay nga naman na yan ay tinatamasa natin, sapagkat bago matamasa yung kaligtasan na yan, there should always have first our clear and honest, concrete, intimate relationship with Jesus Christ, the source of salvation, a context of which we indeed experience that so-called personal encounter with Jesus Christ, when we indeed acknowledge our weaknesses, our sinfulness, and come to the awesome presence of the Lord Jesus Christ, of repenting all of this and asking Jesus Christ to give us the corresponding cleansing, forgiveness. And alam natin yan, at yan ay pangako ng ating Panginoon. That opportunity na kung saan ay tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ipinasakop natin sa Kanya lahat. Walang kulang, walang labis. By the grace of the Lord Jesus Christ. Di ba yung sinasabi doon sa Ephesians 2:8-9? For by grace you have been saved through faith, not because of your works,
It's a privilege, it's a blessing na yan ay ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. And from then on, we start a life journey being with Jesus Christ, na kung saan ay tinatamasa natin ang kaligtasan. Pero dito sa sinasabi ng sumulat na si Judas, meron siyang ipinababatid sa atin na kung saan ay ito ay panawagan, na kung ano yung pananampalatayang meron tayo konektado kay Jesus Christ. We need to fight for it. We need to defend. Kahit na kapalit ang buhay natin, ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman. Kanino? Sa atin, sa mga banal. Bahagi tayo sa banal na presensya ng Diyos. Ang Diyos na banal na kung saan ay nagpapabanal sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Dahil hindi natin kayang pabanalin ang ating mga sarili. Tanging ang Diyos kay Kristo, Jesus, at sa kakayanang kapangyarihan at pagkilos gabay ng kanyang banal na Espiritu. And of all the uttered words na nagbibigay ng inspiration at paglago ng ating mga spiritual na buhay, including our camaraderies in the household of faith, of which we as Christian believers, nagkakaisa tayo, nagtutulungan tayo, nagpapalakasan, nagmamahalan, nagmamalasakitan tayo. And that's the essence of Christianity. The essence of our existence as being connected with the Lord Jesus Christ. Hindi tayo nabubuhay ng ayon sa sarili natin, kundi nabubuhay tayo sa Kanya, gayon din sa tamang pag-iisip, tamang pamumuhay at tamang relasyon natin sa ating kapwa-tao. Ngayon, karugtong sa sinasabi ni Judas dito, hindi si Judas Iscariote, kundi yung Judas na kapatid ni James o Santiago. Sinundan ang kanyang sinabi sa talatang 4, sapagkat kakasingit sa inyo ng ilang taong walang Diyos, at ang kaloob ng Diyos ay ginagamit nila sa kamunduhan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang puno at Panginoon. Noon pang unay sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Kanya yan ho ay isa sa mga kadahilanan kung bakit sinasabi ni Judas na maliban sa patuloy natin na tinatamasa ang kaligtasan taglay natin na mula sa ating Panginoon, at gayon din na patuloy na ipaglalaban natin
ang pananampalatayang kaloob niya sa atin na noon pa at magpakailanman, na tayo na kanyang pinababanal, ay kinakailangan na patuloy natin panghawakan. Patuloy natin na isa sa buhay. Patuloy natin na kung saan ay ibinabahagi. Patuloy natin na ipinaglalaban. At patuloy natin na ito ay isinisiwalat. Sinasabi ni Judas that we are in the context of this world, na kung saan ang mundong ito, nandyan lahat ng mga bagay, lahat ng mga impluensya, nandyan ng mga kadiliman, kasamaan, makamundong gawi, pag-iisip, damdamin. Na kung saan ay sa halip na ang kamunduhan na ito, ang sanglibutan na ito ang siyang manaig at humikayat sa atin. Diyan papasok mga ka-ride-on sa Panginoon na kung saan ay magsilbi tayong salt of the earth. Magsilbi tayong light of this world. Magsilbi tayong peacemakers, ambassadors of Christ, missionaries of Jesus Christ, disciples and disciplers of Jesus Christ. As Christian believers under the sovereignty, lordship, and saviorship of Jesus Christ, we can be able to do this, of course, with the presence and guidance of the Holy Spirit, plus our unified effort, faith, and love, and zealousness of living to the fullness ng ating pananampalatayang tumatamasa ng kaligtasan. Ibig sabihin noon ay huwag tayong padadaig sa sanglibutan na ito, sa kamunduhan na ito, kundi tayo ang dapat na mas mananaig. Laban sa kamunduhan na ito. Kaya nga ho, nasa konteksto lagi tayo ng spiritual warfare. Di lamang yan. Kahit na yung physical earthly warfare. Na kung saan ay na-challenge tayo. Nasusubok yung pananampalataya natin. We experience different trials and storms of life. Di ba mayroong mga pagkakataon, mga guys, na kung saan ay nanlulumo din tayo. Nanghihina din tayo. May panahon na kung saan ay malapit na tayong bumigay, mag-backslide. Pero salamat na lang sa Diyos, naririyan siya lagi. Nabukas ang kanyang kamay, ang kanyang palad, ang kanyang puso upang tayo ay sagipin. Upang tayo ay mapalakas at upang tayo
ay patuloy na magiging masigla at matibay. Kaya nga, napakahalaga ang mga sinasabi ng sulat Judas. At sa talatang 5 na sinasabi niya, bagamat alam na ninyo, ibig ko rin ipaalala sa inyo, matapos iligtas ng Panginoon ang bansang Israel sa lupain ng Ehipto, pinuksyan niya ang mga di sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga dito, malinaw na yung binabanggit sa panulat ni Judas na mga bulaang guro ay ito yung mga Antikristo. Ito yung mga hindi kumikilala kay Hesukristo. At gayon din sa panahon ng Old Testament nung pinalaya ng Diyos ang kanyang bayang Israel mula sa poder sa imperyo ng Ehipto, na kung saan ay noon din ay meron ding anti-Diyos, hindi kumikilala sa tunay na nag-iisa na buhay na Diyos. Kung kaya't sa bawat hindi pagkilala kay Hesukristo sa Diyos Ama, ay merong kaakibat na parusa. Merong kaakibat na konsekwensya. Kaya ang Diyos sa Old Testament na siya rin Diyos sa New Testament at magpakailanman. Bagaman punong-puno siya ng pag-ibig, eh meron din yung pagkakataon na kung saan siya bilang hukom ay gagawin niya yung nararapat, lalong-lalo na sa panahon, the end of times, ang panahon ng kanyang pagbabalik. And we praise the Lord. Dahil bukas Sunday, we will celebrate. Sunday bukas, the reign of Jesus Christ. And of course, yan din ay Thanksgiving Sunday. Ang paghahari ng Diyos at ang lectionary natin bukas ay ang paghuhukom. Base doon sa ating pinakateksto na siyang ating pagtutuunan ng pansin na bukas sa pananambahan, Mateo Kabanatang 25, talatang 31 hanggang 46 at basangin ninyo. Iyan. Kaya bagaman alam na ninyo, ibig ko rin ipaalala sa inyo. Alam ninyo, ang nagmamahal ay nagpapaalaala. Maliban sa panawagan, maliban sa babala, nandun ang pagpapaalaala. Kaya nga ang magulang pinalalahanan ang mga anak sa ikabubuti. Gayon din pagkaminsan ang mga anak pinalalahanan ng mga magulang. Pero meron din mga magulang na ma-pride na, hoy, marami ka pang kakainin. Papunta ka pa lang ay pauwi na ako. Huwag mo akong pangaralan.
Matapos iligtas ng Panginoon ang bansang Israel sa lupain ng Ehipto, pinuksa niya ang mga di sumasampalataya sa Kanya. Tama yung sinasabi ni Apostol Pablo. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sa panahon na yan, naggagawin ng Panginoon yan. Di natin siya masisisi. Dahil ang Panginoon na ito, lahat ng pagkakataon ibinigay niya sa atin. Maraming pagpapaalaala, maraming pagtapik niya sa atin, pero marami pa rin talaga ang matigas ang ulo at puso. Kaya pagdating ng panahon na yon ay sorry na lang, hindi nakinig sa tamang panahon. Diyan sa talatang 6, alalahanin din ninyo. Eka ni Judas sa kanyang sulat, ang mga anghel na di nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan, kundi iniwan ang kanilang tahanan. Sila'y ginapos niyan nang di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa hatulan sa araw ng paghuhukom. Anong lesson diyan? Sa akin, ang naging naiisip diyan, yan bang nandun na sa konteksto na kung saan ay tinatamasa na ang kaligtasan? May panahon din na ipinaglalaban ng pananampalatayang kaloob, minsan at magpakailanman, ng Diyos. Pero nang dahil sa hindi siya nakapagpatuloy, sumilid sa isipan at puso ang kamunduhan ng kadiliman, ang dyablo. Ligtas na sana patuloy, pero nawala pa. Ibig sabihin nun ay hindi nanatili sa dating kalalagayan at kapangyarihan ng Diyos. Ipinagpalit ang Diyos na ito. Ipinagpalit yung kaligtasan, ipinagpalit ang pag-ibig ng Diyos. At umibig siya, nagpasakop siya sa kamunduhan. At merong konsekwensya. Sayang naman. Gari mo kung 20 years ka na masugid, na sumasampalataya, naglilingkod na matapat sa Panginoon beyond that 20 years. Muling tinalikdan hanggang sa tuloy-tuloy na kalimot na sa Panginoon. Di pa man mangyayari yaong pinakaaraw ng paghuhukom. Doon pa lamang sa kanyang kalalagayang tumiwalag sa Panginoon, siya na mismo ang siyang tumikala at bumilanggo sa kanyang sarili. Saan? Sa pusod ng kadiliman. Kanya we praise the Lord and we commend Judas for telling us all of this, na mga reminders niya sa atin.
And then, verse 7, na siyang inilarawan din niya. Alalahanin din ninyo ang Sodoma, Gomora, ang mga karatig lungsod dahil sa pagkagumon nila sa kahalayan at kamunduhan. Sila'y pinarusahan sa apoy na walang hanggan, bilang babala sa lahat. Alam naman natin yung nangyari sa Sodoma at Gomora. Kaya yan ay isang paalaala at babala din sa atin. Kaya nga ho, ang buhay sa mundong ito sa larangan ng mga mananampalataya ay punong-puno ng struggles. Punong-puno ng iba't ibang klase na panubok. At diyan makikita kung sino-sino ang magpapatuloy, magtiyatyaga hanggang wakas sa piling ng ating Panginoon. Yan naman sinasabi ni Judas talatang 8. Ganyan din ang mga taong ito dahil sa kanilang mga pangitain. Dinudungisan nila ang kanilang sarili. Hinahamak ang kapangyarihan ng Diyos at nilalait ang mararangal na anghel. Kaya yan din ay paalaala sa atin. Kaya nga ho, kung meron man dungis, meron tayo. Hindi natin iturong iba, kundi tayo mismo, turo natin ang ating mga sarili. Ano bang ginawa ko? Ano bang nangyari sa akin? Bakit nagkaganito ako? Bakit noon ay malapit na malapit ako sa Panginoon pero ngayon ay madungis na ako? Madungis ng aking sarili. Hindi na kasi pwedeng sabihin na dahil kasi ni ganito, ni ganire, ganyan. Hindi. Kaya ng tao binigyan ng utak, ng puso, ng isip upang mag-isip. At lagi-lagi ay nasa konteksto lagi ng decision making kung pipiliin niyang mabuti o ang masama. Kung pipiliin niya ang buhay na pinababanal ng Panginoon o buhay na madungis. It's between us and the Lord, and between us and the world. Kung ano ang pipiliin natin. At pinamakasaklap ay yung kung dumating sa buhay ng tao na kung saan ay hamakin niya ang Diyos at gayon din ang kapangyarihan ng Diyos. At gayon din kung dumating yung panahon na kung saan ay pati ang mga angheles ng Diyos at pati ang mga mananampalataya ay lalaitin. Kaya nga, ang mapapalad ni Jesus, mapalad ang mga nilalait. Mapalad ang mga nakakaranas ng persecutions. At tatamuhin ang langit, ang buhay na walang hanggan. At gayon din sa talatang 9, sinasabi din ni Judas dito, kahit ang arkanghel, Miguel, sabi niya, nang makipagtalo sa Diablo tungkol sa bangkay ni Moises,
ay hindi nangahas humatol ng may panlalait. Ang sinabi niya, parusahan ka ng Panginoon. Alam niyo ho, maraming mga taong mapanlait. Hindi ho ba? Merong mga taong mapanghamak laban sa kapwa. May mga taong sinusumpa pa ang iba. Katanas pa kayo ng ganyang experience na nilait kayo? Isinumpa kayo? Kinawawa kayo? Pinagtawanan kayo? Meron ba tayong karanasan na ganyan? Well, sa palagay ko ay meron tayong mga ganyang karanasan. Pero, praise the Lord, napakahaba yung ating pagtitimpi at pagtitiis. Dahil meron hong nagbibigay niyan sa atin. Siya mismo. Kaya we praise the Lord, hallelujah. We Filipinos, matiisin. Sanay sa laban. Sanay sa iba't ibang klaseng karanasan sa buhay na ito. Kung dumarating man yung pagkakataon, lugmok siya dahil sa kalamidad, sinisikap na bumabangon, sinisikap na umaahon. Hindi siya sumusuko, pinaglalaban ang pamilya, pinaglalaban ang buhay. Tumitingin sa taas at sa panghinaharap. Sinisikap na maging matatag. Sinisikap na gawin lahat ng paraan. And how much more kung saan ang Diyos na ito ay nasa atin na nagbibigay ng patuloy na inspiration at kalakasan. Na laging bumubulong sa atin, umas arasas kada tayo amin. Napunpuna na. Saan ka nga sumuko tibiyag? Huwag kang sumuko sa buhay. Magpatuloy ka, tuloy ka lang. Kaya napakasarap po at mahalaga na panghawakan natin lagi ang Diyos na ito, na lagi natin maasahan. Ang Diyos na hindi ho lumalait. Ang Diyos na kung saan ay hindi ho siya dumudungis. Ang Diyos na hindi nang iiwan. Ang Diyos na kung saan lipos ng pag-ibig at malasakit. Nais niya na maligtas tayo. Bagaman talagang marami pa rin ang matitigas ang mga ulo at puso, ayaw pa rin pasakop sa Diyos. Hindi na kasalanan ng Diyos yun. Kung dumating yung pagkakataon ng tatamuhin ay ang kaparusahan, ang itapon sa nagngangalit na apoy. Ngayon ang sinasabi ni Judas sa talatang 10, ngunit nilalait ng mga taong ito ang di nila nalalaman. At ang mga bagay na likas nilang nalalaman, tulad ng mga hayop
ay ginagamit nila sa kanilang ikapapahamak. Kaya nandyan ho yung pagiging hangal ng tao. Nandyan ho yung sitwasyon na kung saan ang tao di niya ginagamit ng tama ang kanyang pag-iisip. Kundi may mga tao na gumagawa ng kanilang mumunting Diyos-Diyosan. May mga tao na mas nais na ang Diyos na totoo ang siyang kanilang pasunurin. Utos-utusan. Kung hindi mangyari yung kanilang ibig, isusumpa pa ang Diyos, magagalit pa ang Diyos. Tatanungin pa kung meron ba talagang Diyos o wala, at tatanungin ba kung hashtag nasaan ang Diyos, hashtag natutulog ba ang Diyos, o kay hashtag alas 8 na ng umaga tulog pa ang Diyos. Kita niya ang kabulustugan ng tao, samantalang nandyan siya lagi. Kaya ang tao na rin ang gumagawa ng daan niya patungo sa kanyang kapahamakan mismo. Kaya kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Hindi ba tama yun? Ba't kung nagtanim ka ba ng talong, ay aani ka ba ng sili, bunga ng sili? Hindi naman. Hindi naman pwedeng i-crafted natin yung ating buhay para sa ganon ay yung mga sangan nito, ay mga bunga nito. Ay, apo. Kaya yung sinasabi ni Judas sa talatang 11, nakakikilabot ang sasapitin nila sapagkat sumunod sila sa halimbawa ni Cain, tulad ni Balaam. Sinugba nila ang kamalian dahil lamang sa ano yun? S-A-L-A-P-I, salapi. Paris ni Kore, sila'y naghimagsik at pawang napahamak. Kaya nga, nasa tao yung desisyon kung ano ang kanyang lalakbayin, kung ano ang kanyang desisyon, kung ano ang kanyang gagawin sa buhay na ito. Maring sundan niya ang mabuti o kaya ang hindi mabuti o masama. Mas pinanghawakan ang kamunduhan. Mas mahalaga yung salapi sa kanya kahit mamuhay siya sa kamalian kaysa ang Diyos. At pagdating sa panahon na kung saan ay nandun siya sa dead end ng kanyang buhay, wala na siyang matakbuhan, kakapit na sa patalim at maghihimagsik na.
at yon ang maging daan na ng kanyang tuluyang kapahamakan. Tingnan ninyo ang YouTube. Hindi tayo nang huhusga. Meron nagrarally dumano na ganito, tigil ang klase. Hanggat hindi nagre-resign yung di umano na presidente. Pagkatapos meron naman tumapat na rally din. Yan ay hilig ng mga parents na kung saan ay may panahon magpanggang sayon ay nawala ang kanilang mga anak na nag-aaral, nasa kabundukan at sumapi na sa hanay ng himagsikan. Kaya makikita natin yung punto de vista dito na kung saan kung hindi tayo kaiingat, malagay tayo doon sa pagkatapos sa bandang huli, magsisimang tayo ay huli na ang lahat. Kaya nga tamang sinasabi ni Jesus, today is a day of salvation. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ngayon ang dapat na pagpapasya ng mabuti, sa ikabubuti, sa ikatatama. Sapagat yan ay mag-aani ng tama. At sapagat mag-aani ng tama, tatamaan tayo ng kasaganaan ng Diyos na patuloy na ipinatatama sa atin. Kaya, nandun ang pagsusumidhi ni Judas na ipaglaban natin ang pananampalataya. Ipaglaban natin ang buhay na kaugnay sa Diyos kay Jesucristo. Mahalaga po yan. And then sa napakahabang verse 12 na sinasabi ni Judas, dahil sa kanilang walang habas na pagkain at pag-inom, napakalaking kahiyan at kasiraang puri ang sila'y makasama ninyo sa mga salo-salong pang magkakapatid. Wala silang inaalala kundi ang kanilang sarili. Para silang mga ulap na tinatangay ng hangin at di nagdadala ng ulan. Mga punong kahoy na di namumunga kahit kapanahunan. Bunot pati ugat at talagang patay na. Iyan ngayon ang tinatawag na patay kang bata ka. Ligtas ka na pagkatapos ay nag-U-turn ka pa. Kaya nga, napakahalaga ang bawat sandali ng ating buhay. Lumingin tayo sa harapan, sa likuran, sa tagiliran, sa ibang tagiliran natin, saan man dako, nandyan lagi ang mga impluensya ng kadiliman na maaring tayo ay maimpluensyahan. At nandun yung pagkakataon na kung saan ay maaari tayo makipamatok sa mga hanay na kung saan ang gawin ng isip, bugso ng damdamin at pamumuhay ay hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos, na kung saan ay ang inaalala lamang lagi ay ang sarili. Kung kaya't dahil sa ganong sitwasyon, ang sarili na ang siyang nagiging kanilang Diyos. Makasarili. Ako. Itong gusto ko, itong nais ko. Puro sarili, makasarili.
At namin sinasabi ng isang laiko na laging sinasabi ko rin na ang iyo, ang akin, ngunit kung tatanga-tanga kang iyo, akin pa rin. Kaya yung klase ng ganyang buhay ay tama yung isinarawan ni Judas na parang mga ulap na tinatangay ng hangin at di nagdadala ng ulan. Ibig sabihin nun, di nagdadala ng blessing. Ibig sabihin nun, mga ulap na tinatangay ng hangin kung saan napapadpad, kung saan siya dalhin ng hangin parang ipa. Walang paninindigan at hindi nagpapatuloy. Wala lang. Ang kanyang pinangahawakan sa buhay, bahala na. Laging bukan lang kanyang bibigay, saka na lang. Bukas, saka na lang. Isang araw, saka na lang, saka na lang, saka na lang. Tapos yung pagkakataon dumating sa kanyang buhay, sa kanyang kasasabi ng bahala na, walang mangyayari sa buhay ko, saka na lang, saka na lang. Napadpad na siya sa kalagayan ng kanyang buhay, nais man niyang bumalik doon sa kanyang pinanggalingan, hindi na siya makabalik, sapagkat hindi niya na alam kung paano siya babalik muli. Tama rin yung halimbawa ni Judas na parang punong kahoy na di namumunga kahit kapanahunan. Ibig sabihin nun ay tagtuyot sa espiritual na buhay. Tagtuyot. At ang katumbas niyan ay patay kang bata ka. Kaya basahin ninyo yung Psalms chapter 1 verses 1 to the following verses. Ang matuwid na tao, makadiyos, ay katulad ng isang punong kahoy na nasa tabi ng batis. Yes, magandang kanyang mga sanga, kanyang mga dahon at namumunga. At ang batis na iyon ay ang batis ng Diyos, ang tubig ng buhay na nagbibigay ng buhay. Ano pa ang ginamit na isinilarawan ni Judas dito, talatang 13? Para silang mga daluyong sa dagat na ang pinakabula ay ang kanilang mga gawang kahiyahiya, mga ligaw na tala at nakalaan sa pusikip na kadiliman magpakailanman. Anong pagsasalarawan na talaga naman mayayanig tayo. At gayon din sa talatang 14, tungkol din sa kanila ang hula ni Enoch. Kabilang sa ikapitong salinlahi mula kay Adan, nang sabihin niya, noon pa tignan ninyo, dumating na ang Panginoon, kasama ang libo-libong banal. At sa talatang 15 hanggang 16, upang hukuman ang lahat at parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos dahil sa kanilang masasamang gawa at paglait sa Diyos. Ang mga taong ito'y walang kasiyahan, mapamintas, nagpapagumon sa masamang pita, mga hambog at sanay na sanay manlangis para makuha ang gusto nila. Ba? Ba't hindi yung panghuling verse na yun, 16? Kapag narinig natin yan at nandun tayo sa sitwasyon na yan, ay pag sinabing ang mga taong ito'y walang kasiyahan, sabihin doon ay, aray ko,
Mapamintas, aray ko. Nagpapagumon sa masamang pita, aray ko. Mga hambog, aray ko. At sanay na sanay manlangis para makuha ang gusto nila. Yes, gumagamit ng iba-ibang mga estilo upang makukuha yung kanyang nais. Kaya nga meron dyan yung gumagamit ng under the table, over the table, at gayon din sa gilid ng table na yan, at gayon din na kung saan ay merong dumudulas nga ng mga langis na kung saan ay nanunuhol para makuha ang gusto nila. Diba? Kaya nga may katiwalian. Kaya nga may mga nangyayaring hindi karapat-dapat. Mapamintas, marami hong ganyan. Gumon sa masamang pita, maraming ganyan. Mga hambog, maraming ganyan. Walang kasiyahan sa buhay, marami hong ganyan. Kaya nga ho, itong tinatalakay natin, nasa atin nga yung pagpapasya. Kung pakikinggan yung babala at pakikinggan yung pagpapaalaala at pakikinggan ang mensahe na dinadala sa atin na kung saan ay ingatan natin, panghawakan natin ang tinatamasa na natin na kaligtasan mula kay Jesus. At patatagin pa natin, palaguin pa natin ang ating pananampalatayang pinabanal ng Diyos na lumalago, na pakinabang, at nagsisilbing asin at ilaw sa sanglibutan na ito, na patuloy na gumagawa ng mabuti, meron kasiyahan, taglay niya ang bunga ng Espiritu at taglay niya na kung saan ay lagi na nananatili sa Diyos Ama kay Kristo, at gayon din ang mga salita ng Diyos, pinananatili niya sa kanyang buhay, isinasabuhay, na merong tapang, na merong sigla, na merong kagalakan at punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Kaya't nagsasabi din na kung saan ay tingnan ninyo, tingnan natin, dumating na ang Panginoon kasama ang libo-libong mga banal. Hallelujah at praise the Lord. Magpatuloy lang tayo mga kapatid sa Panginoon. Kahit na marami tayong pinagdadaanan sa panahon na ito, God is with us always. Patuloy tayong palalakasin niya, kakasangkapanin niya, at patuloy tayo na i-inspire niya. Basta tayo ay magpatuloy sa Kanya. Eka nga niya, walang iwanan sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, Amen sa ating Panginoon. Ngayon ay ating pong tignan ng mga kapatid natin na kung saan sila po ay magse-celebrate ng kanilang kaarawan sa buhay. Sa araw na ito, yes, kapatid na Lorena Kayabyab, kaanib po ng Bethany Methodist Church dyan sa bandang Hermosa, Bataan. Gayon din ang kapatid na Lolit Palma ng Taytay Rizal, pero nandun sila sa bandang ibayong bansa. Gayon din ang kapatid na Larry Tangonan ng San Mateo Isabela, Felda Bayani Mapala Tangonan, na nandun sa bandang Riyadh, Saudi Arabia, nagtatrabaho sa Durat Al-Qosama Medical Complex ng Riyadh, Saudi Arabia. At gayon din ang kapatid na Prezia Danol ng Caloocan City, Amelia Lumeda ng Santa Rosa, Laguna, at gayon din ang kapatid na Boneria Pascua ng Santiago City, Isabela.
Julia Nagajima, yes, at ganyan kapatid na Hana Karil Rebaton ng Calamba City, Laguna, at gayon din ang kapatid na Chanel na Joy de la Cueva ng Calamba City, Laguna, at gayon din ang kapatid na Bono Salonga ng Hala-Hala, Rizal, at gayon din ang Living Faith Methodist Church, Princess Orduha, Nara, Palawan. Di ko alam po ang church na ito o kaya yung kung sino mang tao ito. Pero purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Ito lamang po yung nakarating na mga birthday celebrants at manalangin po tayo sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyong banal na harapan. Nakikigalak, nakikiisa sa lahat po ng mga kapatid na kung saan sa araw na ito ay ipinagdiriwang ang kanilang napakahalagang birthday, Panginoong Diyos. Mga pangalan na nabanggit at gayon din po lahat ng merong kaarawan sa araw na ito, di man namin kilala, nasa iba't ibang lugar sa Pilipinas, at gayon din sa buong mundo kasamang mga sanggol na ipinanganak sa araw na ito. Panginoong Diyos, lahat po sila inyo pong dulutan ng kagalakan. At nawa po, Panginoong Diyos, ay hindi po sila makalimot na magpasalamat, magtalaga ng kanilang mga buhay at pamilya at mga pinagkakabalahan sa araw-araw, Panginoon. Marapatin niyo, O Diyos, na lahat po sila ay patuloy po ninyo na ingatan, iligtas at pagpalain, Panginoong Diyos, sa araw-araw at sa tuwi-tuwina. Pagindapatin niyo, Panginoon, at tulungan mo sila sa kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan, at gayon din po, Panginoong Diyos, sa lahat pa ng kanilang ma-achieve sa buhay na ito. Marami pang kaarawan, Panginoong Diyos, ang dumating sa kanilang buhay na puno ng kasaganaan, ng katatagan at paglagong espiritual, na maayos ang kanilang kalagayan, kalusugan, at nakakaranas sila ng pagtatagumpay, Panginoong Diyos. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa bawat isa sa kanila. In the mighty name of Jesus Christ, lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, Amen sa Panginoon. At ating pong handugan sila ng awit sa pagkakataon na ito. Mabuhay ka nawat pagpalain, masaya ang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling na ipagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwina. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran,
naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Yes, happy birthday po sa lahat ng nagbe-birthday ng inyong kaarawan sa buhay sa araw na ito, at palakpakan po natin sila. Yes, hallelujah at praise the Lord. At ating pong i-cheer ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Yes, purihin po natin ang ating Panginoon. At tayo po ay dumako sa ating pananalangin sa pagkakataon na ito. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Diyos. Aming Ama at aming Panginoon, tunay na Ikaw ay napakabuti. Ang inyong pagmamahal ay gayon na lamang, Panginoon. At napakadakila, O Diyos, ang inyong katapatan sa bawat isa sa amin, O Diyos. Sa bawat araw ay inyo pong pinatutunayan sa amin, Panginoon. At yan ay nararanasan namin, O Diyos, ng wagas, personal at maging kami na sama-sama ng mga mananampalataya sa inyo. Salamat po sa bawat blessing na pinagkakaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong mga pag-iingat at pagliligtas. Salamat din po, Panginoong Diyos, sa lahat ng inyong malasakit, pagtulong at pagkakaloob ng lahat ng aming mga pangailangan. Sa araw-araw, salamat, O Diyos, inyo pong pinasisigla, pinapatatag ang aming pananampalataya. Salamat po, pinagkakalooban mo kami ng maayos na kalusugan at kagalingan. Salamat po, O Diyos, na Ikaw ang siyang lagi namin naasahan, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay sa amin, Panginoong Diyos, ng lahat ng katugunan, maging ang aming mga pangailangan sa araw-araw, O aming Ama. Salamat po sa buhay na kaloob mo sa bawat isa. Salamat sa bawat araw na dumarating at haharapin namin. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga hamon, mga trials, storms na aming dinadaanan. Salamat po sa mensahe ng buhay na muling nagpapaalaala sa amin, O Diyos. Salamat po sa aming pagkakatipon bilang mga magkakapatid sa pananampalataya na nagpapalakasan, nagpapanalanginan, at nagkukumustahan, Panginoong Diyos, kung ano na ba ang aming kalagayan sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang siyang laging sentro ng aming mga pamumuhay sa araw-araw at gayon din ng aming pagkakaisa bilang mga anak mo. Bahagi ng iyong pangkalahatang katawan ng Iglesia, Panginoong Diyos, anumang denominasyon. Aming Ama, hayaan po ninyo na muli naming italaga ang aming mga buhay, pamilyang kinabibilangan namin, at gayon din po, Panginoong Diyos, na kung saan ay muli namin na inirirenew ang aming connection sa inyo, ang aming pagkatanggap sa iyo bilang Panginoon namin at tagapagligtas, O Heso Kristo. Salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat sa malasakit. Salamat sa pag-iingat, sa proteksyon, at gayon din, Panginoong Diyos, sa lahat ng inyong mga probisyon, mga pangako at mga magagandang layunin at inyo pong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon, sa bawat sandali ng aming mga buhay. Patuloy po, Panginoong Diyos, na palakasin at katagpuin po, Panginoong Diyos, ang lahat po ng mga kababayan namin na nasa iba't ibang dako, Panginoong Diyos, ng kalamidad nitong nagdaan na sunod-sunod na bagyo, lalo na po ang bagyong Rolly at bagyong Ulysses, Panginoong Diyos. Mga kababayan namin dyan sa bandang Isabela, sa bandang Cagayan, at gayon din sa bandang Quirino Province, Aurora Province, ilan din dyan sa bandang Nueva Ecija Province, at gayon din meron din mga binaha sa bandang probinsya ng Bulacan at ng
Pampanga at gayon din po sa Metro Manila, O Diyos, lalo na po ang Marikina City, gayon din Panginoong Diyos ang Rodriguez, Rizal, Montalban, Rizal at gayon din ang mga iba pa at gayon din ang probinsya ng Rizal, lalo na po Panginoong Diyos sa bandang Impanta. Yes, at ng Real ng probinsya ng Quezon, Panginoong Diyos. O aming Ama at aming Panginoon, na gayon din po merong mga ilang lugar dyan sa bandang Laguna, katulad po ng Calamba City na nalubog din. Gayon din meron din bahagi sa Cavite Province at gayon din po, Panginoong Diyos, ng Mindoro, meron din ilan dyan na kung saan ay meron din kalamidad, gayon din ang Marinduque Province at gayon din po ang Bicol Region, lalo na ang Catanduanes, Panginoong Diyos, Albay, Camarines Sur and Norte, Panginoong Diyos, at sa lahat pa na tinamaan po ng kalamidad na ito, Panginoong Diyos, ay patuloy po ninyo na sila po ay inyong palakasin, pagkalooban ng matibay na pananampalataya at lumalagong espiritual na buhay, Panginoong Diyos, at patuloy silang kumakapit sa inyo, nananalig, naniniwala, at gayon din na sila po ay dinudulutan mo, Panginoon, ng pag-asa at kagalakan sa gitna ng kalamidad na ito, nakaalinsabay pa, Panginoong Diyos, ang global pandemic. Panginoon, sa kanilang nakapanlulumo na kalagayan sapagkat sila'y nawalan ng kanilang mga ari-arian, mga lumubog na mga palaisdaan at mga inaalaga na mga hayop at gayon din ang mga lumubog na maisan, yes, manihan. At gayon din, Panginoon, ang mga palayan, gulayan, Panginoong Diyos, mga establishmento, mga natabunan ng mga putik na mga daan, at gayon din, Panginoong Diyos, ang kanilang mga tahanan, Panginoon, na maraming nasira. At sila, Panginoong Diyos, na nangangailangan ng pagkain, ng renovation ng kanilang mga bahay, mga nangangailangan ng damit at mga iba pa, Panginoong Diyos, tubig, kuryente. Lord, tulungan mo sila, Panginoong Diyos, na makapangon sa panahon na ito, O Diyos, ng madalian. Panginoong Diyos, nakamanlulumo din na kung saan ay ang mga kabundukan ay nasisira di umano, Panginoong Diyos, dahil po sa mga quarantine at sa mga quarry at gayon din, Panginoong Diyos, sa mga minahan at gayon din, Panginoon, sa mga development na kung saan ay napuputol ang mga kahoy, mga nakakalbo na kabundukan, Panginoong Diyos, aming Ama, tulungan mo at pangunahan ng pamahalaan upang sa ganon ay matugunan ang lahat ng ito, masolusyonan, Panginoong Diyos. At umaasa kami na patuloy mo na pagpalain ng lahat po ng mga ahensya ng gobyerno, kagawaran, komisyon, mga institusyon, Panginoong Diyos, sa pangunguna ng Presidente at lahat po ng kanyang kabinete, sa lahat ng mga kagawaran at mga ahensyang ito, Panginoong Diyos, mga secretaries, deputies, assistant secretaries, mga empleyado, mga kawani at gayon din sa mga iba't ibang mga branches ng government, sa legislative, executive, judiciary at sa lahat ng nanunungkulan, Panginoong Diyos. At gayon din po, Panginoon, sa lahat po ng mga rehiyon kasama ang mga kabilang na mga munisipalidad, yes, mga lalawigan, mga munisipalidad, lungsod, mga barangay, mga pamilya at mga individual, Panginoong Diyos. Pagpalain mo at pangunahan upang sa ganun, Panginoon, ay magkatulong-tulong sa ganitong panahon na nagbabayanihan, O Diyos, upang sa ganun ay agarang masolusyonan ng naganap na trahedya, kalamidad, Panginoong Diyos, at gayon din nitong pagsasaalang-alang sa mga health protocols at gayon din, Panginoon, ang pagkakaisa namin
upang sa ganon ay dumating ang maagang panahon na kung saan ay magkaroon na ng flattening of the curve ng COVID-19 global pandemic at gayon din mawawasak na at mamamatay na ng tuluyan itong COVID-19 na ito, Panginoon, sa Pilipinas at gayon din sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo, Panginoong Diyos, kaya't marapatin mo. Pagpalain mo lahat ng mga pagamutan, mga quarantine facilities at gayon din lahat po ng mga medical essential at gayon din ng mga spiritual prayer warrior frontliners, uniform personnel frontliners ng Armed Forces of the Philippines at gayon din ng Philippine National Police at sa lahat pa pang mga frontliners sa pribada, sa gobyerno at gayon din sa mga religious institution. May you continue to bless us all, to empower us, to inspire us, and to use us all effectively and mightily, Panginoon, upang sa ganon ay darating ang maagang panahon na kung saan ay wala na po itong pandemyang ito at gayon din ang kalamidad, Panginoon, na nasolusyonan na. Panginoong Diyos, pagpalain mo rin ang lahat po ng mga paaralan na kung saan ay humuhubog sa mga estudyante, tumutulong sa mga magulang, pagpalain mo lahat at gayon din ang mga kaguruan, mga staff, mga pamunuan ng bawat paaralan, Panginoong Diyos, simula sa Department of Education at gayon din ang Commission on Higher Education, Panginoong Diyos, sa lahat po ng proseso ng pag-aaral sa panahon na ito through a blended learning virtual approach at gayon din sa mga modular approaches using radio and television at gayon din ang mga modular materials, Panginoong Diyos. We pray, O Heavenly Father, nang lahat ng ito ay maging maayos at makabuluhan, and of course, may you continue to provide the sustainability of internet Wi-Fi for good and sound communication at gayon din with your wisdom and knowledge and ways and means, Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa lahat ng kaguruan, estudyante at mga magulang at gayon din po, Panginoong Diyos, ang pagkakaisa ng bawat isa, Panginoon. Lord Jesus Christ, please prepare all churches with the leadership of church workers and the solidarity of all members, not only in the Philippines but throughout the whole world, regardless of denominational affiliation. Lord Jesus Christ, pagpalain mo lahat ang aming kahandaan para po sa darating na bukas, araw po ng pagsamba, linggo, Panginoong Diyos, na kung saan ay pagpalain po ninyo lahat, ang lahat po ng mga liturhia, ang mga gagamitin po ninyo ng mga praise and worship teams, gayon din po ang mga tagapanguna, ang mga ititindig mo, Panginoong Diyos, na mga ngaral, at gayon din, Panginoon, ang mga equipments, Panginoon, na gagamitin at gayon din po ang mga virtual na mga pagsamba, Panginoong Diyos, at gayon din po pagpalain mo lahat po ang makikisa, tagapakinig, manambahan at makipanalangin, Panginoong Diyos. At pagpalain mo ang bawat mansahin na tumagos at magpala sa bawat isa at patuloy kaming mahamon na magpatuloy na matatag panghawakan namin ang iyong salita, ang iyong kalooban, magtatapat kami sa inyo at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay patuloy namin ay paglalaban ng pananampalatayang pinagkaloob mo sa amin at gayon din na kami po ay patuloy na aming tatamasahin ang kaligtasan samantalang kami ay nagpapatuloy na nananatili sa inyo at gayon din ang inyong mga salita na nananatili sa amin. Aming Ama at aming Panginoong Diyos, sa inyo po namin inilalapit lahat po, Panginoong Diyos, ng tinamaan ng COVID-19, total cases sa Pilipinas ayon sa Department of Health
na umabot po ng 415,067 at gayon din sa buong mundo kasama sa Pilipinas ayon sa Johns Hopkins University and Medicine na merong total cases 57,865,529. Pinapanalangin po namin, Panginoong Diyos, ang inyo pong pagpapagaling sa lahat po ng tinamaan ng COVID-19 na mga nasa hospital, quarantine facilities, mga iba nasa tahanan, Panginoon. We pray for complete healing and recovery, good health and wellness, at matugunan din ang kanilang mga pangailangang pinansya at espiritual. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang mga nangangaruga na mga pagamutan, quarantine facilities, pamilya, medical, essential frontliners, kaakibat ng panalangin ng mga spiritual frontliners, Panginoon, magkalakip-lakip lahat ito upang matupad ang iyong kalooban para po sa kagalingan nilang lahat. Panginoong Diyos, gayon din po na kung saan ay amin pong pinagkakatiwala sa inyo ang lahat po ng mga yumao mula sa Pilipinas na umabot na po ng 8,025 at sa buong mundo na umabot na po ng 1,376,499 kasama ang Pilipinas. O aming Ama, pinagkakatiwala po namin sa inyong kaharian, sa inyong mga kamay, O Diyos. Ang bawat yumao, ang kanilang katawan, espiritu at kaluluwa sa inyong pangangalag at paghahari dyan sa inyong kaharian. At gayon din ay pinagkakatiwala namin, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan na nangangulila, na sila'y palakasin, na sila'y dulutan mo ng kagalakan, inspiration, at gayon din ang pag-asa na nagmumula sa iyo, at gayon din ang biyaya, Panginoon, na kailangan nila sa araw-araw. O aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa lahat po ng inyong mga pinagaling sa Pilipinas mula sa kanilang kalagayan na sila po ay nagpositibo sa COVID-19 na umabot po ng 375,237 na total recoveries. At gayon din sa buong mundo kasamang Pilipinas na umabot ng 40,064,750. Panginoong Diyos na mga napagaling, Panginoon, thank you very much, Panginoong Diyos, sa inyong pagkilos at sa lahat po ng inyong mga kinasangkapan, Panginoon, at dalangin po namin na tuloy-tuloy na ang kanilang kagalingan, na tuloy-tuloy na maging maayos ang kanilang mga kalusugan, at huwag na pong manumbalik ang COVID-19 sa kanilang mga katawan, kundi sila'y malayang-malaya na, Panginoon, sa virus na ito, Panginoong Diyos, with your daily blessing sa bawat isa sa kanila, at gayon din sa kanilang mga pamilyang kinabibilangan, Panginoong Diyos. O aming Ama at aming Panginoon, napakarami po ang merong karamdaman sa loob po ng pagamutan, Panginoong Diyos, wherever they are in the world, Panginoong Diyos. Ilakip po ninyo ang inyong pagpapagaling. Gayon din, Panginoon, ang mga individual na amin pong ipinapanalangin lagi, kapatid na Nori Bibat ng Cebu, Visayas, at gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Vicky Angeles na nandyan sa bandang Ace Hospital, Panginoon, ng Quezon City. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Jerry Roberts ng West Virginia, United States of America, Florida, Estrada Gamosa ng Quezon, Isabella Joel Dantes, Emerito Barrientos ng Dinalupihan, Bataan, Reverend Marvin Solayo De Leon ng Manena United Methodist Church, San Luis sa Pampanga, at gayon din ng kapatid na Ma'am Nenita Ramos, at gayon din po sa kanyang kahilingan sa buong pamilya ng Cronin, Panginoon, dyan sa Chicago, United States of America, Panginoong Diyos, at gayon din po ang iba pang mga kapatid namin na patuloy po namin na idinudulog sa inyo, katulad ng kapatid na Jaime Reyes, Karina Roman, dyan sa bandang Los Angeles, United States of America, Binter de O'Connor, at gayon din ang kanyang lolo Faustine Bong Silva, ng Abukay, Bataan, Rogeline Liaban,
na meron pong breast cancer, Lali Acevedo ng Project 7 Quezon City, Merla Sembrano ng Imus City, Cavite, at gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Leti Lacandaso ng Marilao, Bulacan, Remigio Nuna ng Sito Balanga, Bataan, pero nandyan sa bandang home care center, dyan sa bandang Quezon City. At gayon din po, Panginoong Diyos, lahat pa na mayroong karamdaman, nilalapit po namin sa inyo. Sila man ay kilala namin, di namin kilala, Panginoon, ay pagpalain mo silang lahat at dulutan ng lubos na kagalingan at kalakasan, at pati na, Panginoong Diyos, ang inyong pagbibigay ng maayos na kalusugan at pangangatawan, at gayon din sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, pinansya, espiritual na mga pagkapal na kailangan nila ay pairugan mo, Panginoon, na kanilang makamtan, Panginoon. Lord Jesus Christ, patuloy ko po na ipinapanalangin po lahat po ng mga kapatid na kung saan ay nakikibahagi sa bawat episode ng Ride On Ministry. Patuloy po ninyo na sila pong lahat ay ingatan, pagpalain at kasangkapanin sa iba't ibang larangan ng kanilang paggawa at paglilingkod, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan, pagpalain niyo at natutugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. At panatilihin mo, Panginoong Diyos, na malusog lagi ang kanilang mga pangatawan sa araw-araw. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen. At amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. At ating pong tunghayan sa pagkakataon na ito ang mga kapatid natin na kung saan nagpaabot po ng kanilang mga comments, yes, o kaya prayer requests. At ang Ride On Ministry ay patuloy nga po na nangungumusta sa bawat isa sa inyo, at purihin natin ang Diyos kung kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Kumusta ang kalusugan ninyo? Kumusta mga pangailangan ninyo sa araw-araw? Kayo ho ba ay nadadapuan pa rin ng kapanatagan at gayon din ng kagalakan kahit na ganito ang ating nararanasan sa panahon na ito? At tuloy-tuloy lamang po tayo at napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, salamat po sa inyong mga pag-like, sa inyong pakikibahagi, sa inyong pag-comment, sa inyong pag-follow sa ating page, at gayon din po sa pag-share ninyo sa bawat episode ng Ride On Ministry. Yes, mabuhay po kayo at pagpalain ng Panginoong Diyos. At gayon din po ang ating mga kapatid na kung saan ay nagpabot po ng kanilang mga comment. Yes, kapatid na Teresita Herman ng Baguio City. Yes, Benguet Province. Yes, God bless Herman family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah at praise the Lord. Ang kanyang comment, happy blessed morning Saturday, Bishop and family. Ingat po tayo. God bless po. And with the corresponding emojis, maraming salamat po, and same to you all dyan. At ganyan mo lang sa ating kapatid yes, Erlino Passion. Yes, kumusta? At purihin ang Panginoong Diyos, at kumusta ang buhay dyan? At shout out to you at palakpakan natin ng Passion family. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment, say good morning Bishop and to all Ride On the Ministry listeners watching from Crossroads United Methodist Church, Bangbang, Nueva Vizcaya, with my wife Liwliwa Joy Asis Passion, and my sister Baby Passion. Yes, Kwaya. God bless you, Bishop. Yes, thank you very much, and thank you for being with us in this episode. At shout out to the dyan sa Crossroad United Methodist Church, Bangbang, Nueva Vizcaya. Palakpakan po natin sila lahat dyan. At gaya din shout out sa iyong wife, kapatid na Liliwa Joy Asis sa Passion, at gaya din sister Pebia Passion, Kuya. Yes, purihin ng Panginoon, saludo po kami sa inyo at God bless you all. At gaya din mula sa kapatid na Kumaring Lenlen Alsaga, yan po sa bandang Malabon City, Metro Manila. At hello sa inyong lahat dyan, at God bless Alsaga family. Palakpakan po natin sila. Hallelujah, praise the Lord. At ganyan ang kanyang comment, good morning Bishop Tangonan and family. God bless. Salamat sa araw-araw na mabiyayang mensahe. Yes, puri ng Panginoon, to God be the glory. At salamat po at good morning din sa inyo dyan. At pakaingat po kayo.
At ganyan po mula sa ating kapatid na Reverend Dan Miliar Magalonso ng IRM dyan po sa bandang Apari, Cagayan. Kumusta kayo dyan at kumusta bang kalagayan nyo? Kayo ba'y nalubog din nitong nangyari na kalamidad at kami po'y nakikisa at bangon Cagayan, bangon Isabela at gayon din ang mga iba pa at patuloy tayo na magpanalanginan sa isa magpalakasan. Yes, God bless Maglonso family and of course yung ministry and leadership to the church and community. Palakpakan po natin sila, ang kanilang buong iglesia at gayon din sa Apari, Cagayan. Yes, hallelujah at praise the Lord. Ang kanyang comment ay, salamat po Bishop Lido sa inyong ministeryo. Pagpalain po kayo ni Yahweh. Yes, maraming salamat. Gayon din po lahat po sa inyo dyan. At gayon din mula sa ating kapatid at top fan, Danilo Antonio, yes, Antonio Ganite o Gante, yes. Gante, purihin natin ang Panginoon at kumusta ang buhay kapatid na Danilo? Yes, you are from Cabanatuan City, right? Cabanatuan City and Nueva Ecija, and shout out all of it dyan at God bless Gante family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah at praise the Lord. At kanyang comment ay, yes, katono ng awit namin noong kabataan, Rock of my soul, in the bosom of Abraham. More than 40 years ko nang narinig yan. Ngayon lang po ulit. Salamat po, Bishop. Yes, puri ng Panginoong Diyos at alam ko na kung ano po ang edad mo, kapatid na Danilo. Yes, pero age doesn't matter as long as matter doesn't age. Puri ng Panginoon at please extend my regards to your whole family out there dyan sa Batang Cabanatuan City and Nueva Ecija. Yes, kapatid na Tafan. Yes, Brother Ernel, kumusta ng kalagayan mo dyan sa United States of America? Every step, every nation. Shout out to all of you dyan at God bless you and your family and of course your busy work. Yes, in the academy and of course yung maabalang mga paglalakbay mo. Palakpakan natin sila dyan, Brother Ernest and your family. Yes, hallelujah, praise the Lord. And please extend my regards to your family. Ang kanyang comment, hello Bishop. Yes, hello. Thank you for another uplifting message. Would like to ask for a prayer for a safe travel. I'm on the road to the airport and flying to Antigua and Barbuda tonight. Please pray for the flights, crew and passengers as well. Thank you and God bless you and everyone in the ministry. Yes, puri ng Panginoon at tayo pinanalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, pinapanalangin po namin ditong prayer request ng aming kapatid na Brother Ernel dyan sa United States of America, every step, every nation. Panginoon Diyos, pagpalain mo siya at gayon din ang kanyang maabalang trabaho at lakbayin at gayon din Panginoong Diyos ang kanyang pamilyang kinabibilangan. Patuloy mo silang protektahan at patuloy Panginoong Diyos na maging maayos ang kanilang kalusugan at gayon din Panginoong Diyos na natutugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. At nitong kanyang paglalakbay, Panginoong Diyos, patungo dyan sa bandang Antigua and Barbuda, Panginoong Diyos, nitong gabing ito, dalangin po namin, Panginoong Diyos, ang pag-iingat mo sa kanilang lahat, ang kanilang sasakyan na aeroplano at gayon din ang mga crew at passengers, Panginoong Diyos, ay hawakan mo, Panginoon, upang sa ganoon ay maging smooth and sound itong kanilang travel, Panginoon, with your traveling mercy, Panginoong Diyos, and grace, na sila'y makarating na maluwalhati at ligtas at gayon din, Panginoon, sa kanilang mga pagbabalik, Panginoon, sa kanilang mga tahanan. Kung ano man, Panginoong Diyos, ang layunin ng paglalakbay na ito ay pagpalain mo at gabayan at ikaw ang siyang manguna, O Diyos. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, Amen sa Panginoon at bon voyage. At
Maligayang paglalakbay, kapatid na Brother Ernel, every step and every nation. Tama yung slogan mo, every step, every nation, sabagat lagi kang naglalakbay. Yes, mula sa ating kapatid na Tafan na Ray Kirol. Yes, kumusta ang buhay dyan sa bandang barangay Magsaysay ng Bayumbong, Nueva Vizcaya? Yes, shout out ulit dyan at God bless Kirol family. Pakaingat po kayo dyan. Yes, palakpakan po natin. Ang kanyang comment ay magandang buhay, Bishop. Yes, puri ng Panginoon at gayon magandang buhay sa inyong lahat dyan. At gayon mula sa kapatid na Diconis Ruth Tomicos. Hello dyan sa bandang Magoong United Methodist Church ng Bayan ng Linamon, Lanao del Norte, Mindanao. At shout out all of it dyan, buong Kamindanawan. Yes, God bless Tomicos family and of course your ministry and leadership to the church and community. Palakpakan po natin yan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, salamat Lord sa bagong umaga, sa bagong buhay na ipinagkaloob po niyo sa bawat isa sa lahat. Good morning, Bishop Leo Tangonan, and to everyone watching. Thanks for your message today. Birthday greetings to Gretel Javier, Leo Biba, Pastor Aida Ramos, Ika Alsisto. May God continue to bless their lives mightily. Yes, good morning din at maraming salamat. And of course, Ride On the Ministry is extending our regards and congratulations and greetings sa mga sinabi mo na birthday nila sa araw na ito. At purihin po natin ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay nagagalak sapagkat ang mga kapatid namin dyan sa Bindang Mindanao ay magbe-birthday sa araw na ito. Salamat po sa buhay ng kapatid na Gretel Javier, yes, Leo Biba, at gayon din ang aming kamanggagawang Pastor Aida Ramos at Aika Alsisto, Panginoon. Salamat po na sila po ay inyong pinagpala muli ng isang panibagong taon at bagong buhay. At umasa kami, Panginoong Diyos, nitong birthday nila sa araw na ito, Panginoon, ay maramdaman nila at maranasan, Panginoon, ang iyong kabutihan. Na mayroong kalakip, Panginoong Diyos, na kanilang pagpapasalamat at pagtalagang muli ng kanilang mga buhay, pamilya, paglilingkod, at gayon din ang mga pinagkakabalahan nila sa araw-araw, Panginoong Diyos. Katagpuin mo sila at Panginoon ay dulutan mo sila ng marami pang kaarawan sa kanilang mga buhay, Panginoon. Nataglay nila ang ibayong kalakasan, maayos na kalusugan at gayon din na nananagana ang kanilang spiritual na buhay at gayon din ang mga blessing na kailangan nila sa araw-araw, Panginoon. At may they continue also to become successful in their respective endeavors, Panginoon, at na ikaw ang siyang nangunguna, nagbibigay ng inspiration, kalakasan, karunungan, at gayon din ang kaalaman at kaparanan, Panginoon, na kailangan nila sa araw-araw. Kaya pagpalain mo ang mga pamilya na kanilang kinabibilangan. In the mighty name of Jesus Christ, yan pong aming panalangin at amen sa ating Panginoong Diyos. At ating pong handugan ang awit ng mga kapatid na ito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Greater Javier, Leo Biba, Pastor Aida Ramos, Ika Alsisto. More and more birthdays to come. Yes. Hallelujah, praise the Lord. At palapakan po natin ang mga birthday celebrants na yan sa Mindanao. Hallelujah. At purihin natin ang Panginoong Diyos at i-cheer naman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Yes, hello. At yes, purihin ang Panginoon at mag-birthday lamang po kayo. Yes, mula sa ating kapatid Diconis Ruth Tomicos, added comment, please pray for God's
anointing and wisdom as I share His words to the congregation tomorrow. Yes, thanks po, Bishop. Yes, tayo manalangin sa ating Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa buhay at ministeryo ng kapatid ko ni Ruth Tumicos dyan sa bandang Mindanao, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, that you may continue to bless, inspire, empower her, Panginoon. Upang sa ganun, Panginoong Diyos, sa kanyang paglilingkod bukas, sa harapan ng kongregasyon, sa pulpito, Panginoong Diyos, ay siya po, Panginoon, ay pagpapalain mo upang sa ganoon ang lahat po ng kanyang sasabihin, Panginoon, nakatitikan ng kanyang mensahe, O Diyos, na nagmumula sa iyo, ay maging pagpapala din sa lahat ng makikinig, Panginoong Diyos, at umaasa kami, Panginoon, na ikaw po ang siyang magpala, ang kongregasyon na yan, na kanyang kinabibilangan at pinapangunahan, at gayon din po, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, at gayon din po, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga ngaral sa lahat ng dako, lahat ng churches, bukas, Panginoong Diyos, in the mighty name of Jesus Christ. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon, at God bless Deaconess Ruth Tumicos. At gayon din na happy Jesus Reign bukas, Thanksgiving, puri natin Panginoong Diyos. At gayon mula sa debatin Imelda Tolentino, kaanib po ng Beatitude sa Methodist Church, Orani, Bataan. Kumusta po kayo dyan? At God bless Tolentino family, at palakpakan po natin sila lahat dyan. Yes, hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, God bless you po, Bishop Tangonan. Yes, thank you very much. Gayon po lahat po sa inyo dyan. God bless. At good morning. At gayon mula sa ating kapatid na Betty Jean Rosales Versosa. Yes, kumusta kayo dyan sa Ilagan City, Isabela? Kumusta ng kalagayan dyan? Bangon Isabela, bangon Cagayan. Yes, puri ng Panginoong Diyos. At God bless Osaria Versosa family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah at praise the Lord. Ang kanyang comment ay, good morning po, Bishop Lito, Ate Jean, and to everyone watching. Blessed week and to all of us. Amen sa Panginoon. Yes, thank you very much, and same to you all dyan. Yes, gayon din mula sa ating kapatid na Leti Lacandaso ng Marilao, Bulacan. Yes, shout out to dyan, at God bless Lacandaso family. Yes, good health and complete healing sa iyo. At palapakan po natin ang kabuuan ng pamilya Lacandaso. Hallelujah. Ang kanyang comment ay, good morning po, Bishop. God bless your ministry. Thank you very much. At gayon po lahat po sa inyo dyan. At dito mula sa iba't niya Teresa de Herman ng Baguio City, added comment, amen at amen sa Panginoon. Yes, amen sa Panginoon. Salamat. At gayon po na sa atin na mga kapatid na kung saan ay mag-comment after this live streaming. Thank you very much. At patuloy po kayo na pagpalain ng ating Panginoong Diyos. At gayon din natin matatapos ang ating episode 247. Hindi po natin i-acknowledge sa mga kapatid natin na kung saan ay nakabahagi din sila sa ating gawain, bagaman hindi po sila nagkaroon ng pagkakataon na sila po ay makapag-comment. Yes, kapatid na Doris de Guzman dyan sa Batang Malabon City, Metro Manila, shout out to you, at God bless the Guzman family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. At gayon din po ang kapatid na Reverend Alexander Bacon dyan sa bandang ang Iglesia Media sa Pilipinas yan sa bandang Upper and Lower Dangkol ng Sito Balanga, Bataan. Yes, shout out to the dyan, at God bless sa Bacon family. And of course, yung ministry and leadership of the church and community, and extend my regards to the members, at gayon din sa buong pamilya mo dyan sa Limay, Bataan. Palakpakan po natin sila, Bacon family. God bless. At gayon din po mula sa ating kapatid na Vilma Domingo, kaanib po ng Pansol Methodist Church, Pansol Diliman, Quezon City, Metro Manila. Shout out to dyan, at God bless Domingo family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din ang kapatid na Rezilia Vicente. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos. At shout out ulit dyan ang mga Pilipinos dyan sa United States of America, Washington. Yes, purihin ang Panginoong Diyos, at pakiingat po kayo dyan regards to your families, yung better half, at pakiingat po kayo dyan. God bless Vicente family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah at praise the Lord. Again, maraming salamat po sa lahat pa ng mga makikibahagi sa episode na ito after this live streaming.
Purihin natin ang Panginoong Diyos at gayon din lagi pong sinasabi ng Ride On Ministry sa bawat isa atin na kung saan ay God bless and protect us all always. Stay safe and healthy always. Be kind to others always. To God be the glory always and forever. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. And may we continue also to observe and follow the health protocols as being implemented by the Interagency Task Force ng ating pamahalaan sa Pilipinas at sa inyo sa ibang dako. Ay meron din pa kayong mga health protocols na dapat ninyong sundin at pakiingat po tayo sa araw-araw nang hindi po tayo mahawaan ng COVID-19 at mahalaga po na nasa maayos at malusog tayo na pangatawan sa araw-araw at sa tuwi-tuwinan. At gayon din po na ating pong batiin ang ating mga kasama dyan. Sabihin natin sa kanila, peace be with you. At gayon din sabihin natin sa kanila, oh, I love you with the love of the Lord. At gayon din ang ating pambansang pagbati sa isa't isa. Itaas natin ang ating kanang kamay. Tingnan natin eye to eye ang ating mga binabati dyan. At ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Kaliwang dibdib at tayo ay pansamantalang panandalian na yumuko. At tingnan natin muli sila eye to eye, face to face. Na meron pong kasamang napakatamis at napakasarap ng ngiti natin. Yes, hallelujah at praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga ngiti at pagbabatian sa bawat isa sa atin. Hallelujah at praise the Lord. Yes, purihin natin ang Panginoon at yan po ay kapahayagan ng ating pag-ibig sa bawat isa sa atin. Yes, ang Ride On Ministry ay patuloy na pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa sa atin. Yes, at tayo magkita-kita muli mula Lunes hanggang Sabado alas 9 ng umaga at gayon din araw po ng Linggo alas 10 ng umaga. At ngayon ay tanggapin natin ang napakasaganang pagpapala ng Diyos Ama. Ang patuloy na pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo. Gayon din ang kanyang walang tinag at patuloy na pakikisa sa atin. Pakikipisan, tanglaw at paghahari upang tayo dulutan ng tagumpay at ating makayanan na harapin ang mundong ito sa pangunguna, patnubay, karunungan, kaalaman ng banal na Espiritu ng Diyos Ama kay Jesucristo. Suma atin lahat mula ngayon at magpakailanman. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoong Diyos kung kaya't nararapat lamang natin pong ibalik sa Kanya ang lahat ng papuri at pasasalamat. Yes, ang oras ngayon ay 3 minuto ang nalalabi bago magalas 11 ng umaga, and we praise the Lord and may we enjoy the whole day at gayon din po ang buong magdamag na ating pagtulog muli sa gabi at pagpapahinga na maliwalas at magising tayo na buhay masiglang ating pangatawan sa darating na araw ng linggo, and may we experience again the living presence of the Lord Jesus Christ sa ating pong mga pananambahan na gagawin sa church na kung saan po tayo ay kabilang. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos at may we enjoy also the food being prepared at huwag natin kalimutan na kung saan ipinapanalangin din natin ang mga nagpapagal na pinanggagalingan ng ating mga kinakain katulad po ng mga fishermen, yes, sa mga magsasaka at gayon din ng mga maggugulay, yes, sa mga nag-aalaga ng mga baka, baboy, yes, manok, at gayon din ang bawat dinadaanan nito. Praise the Lord at hallelujah. Napakahalaga po tayo po yung nagpapanalanginan. Kaya nga ho, mamimiss natin ang bawat isa sa atin. Hello, hello, at purihin natin ang Panginoong Diyos at babay po sa bawat isa sa atin at praise the Lord at hallelujah, hallelujah. Yes.